Alright mga kapatid, update muna tayo. Galing ito sa ating PH update, no? SAS nabisto ang kalibugan ni Father. Ito ata yung pinalo yung grabe yung pare ito, no? Akala niya siguro hindi makikita kapag pinalo niya yung page na yon. Sino nakakaalam? Yung page na yon ay may kinalaman sa gaming. Ayun na nakalagay mga kapatid, no? Mensahe ni PRRD sa mga Pilipino, binahagi. Ayan mga kapatid. Pero bago ang lahat, bago natin simulan yan, gusto ko munang pag-usapan tong sa Venezuela, no mga kapatid. Ano bang issue dyan? Tsaka yung kay Trump. Ayan, pakinggan muna natin si Grok mga kapatid. Sinearch ho natin para maklaro ho kung anong ibig sabihin ng balitang yan. Kasi putok na putok po ngayon yan eh. Sana dito rin sa Pilipinas mangyari yon. Na kung ano yung mga illegal dito sa Pilipinas, mangialam na yung Amerika. Wasakin niya lahat ng mga addict dito, tsaka yung mga gumagamit, tsaka yung mga pusher. Lahat-lahat, no? Okay, pakinggan mo muna natin ang balitang ito, mga kapatid. Grok, anong meron dyan? Oh, sige. Simple at madaling maintindihan lang ang explanation ko, ha? Ano ang nangyari? Noong January 3, 2026, madaling araw, ginawa ng Amerika ang isang malaking military operation sa Venezuela. Tinawag itong large-scale strike. May mga bomba at atake sa ilang lugar sa Caracas, capital ng Venezuela. Successful ang operation. Na-capture nila si President Nicolas Maduro at ang asawa niyang Cecilia Flores. Dinala sila sa Amerika, New York, para harapin ang mga kaso tulad ng drug trafficking at narco-terrorism. May old charges na sila mula pa 2020. Sinabi ni President Donald Trump na walang nasaktang Amerikano at successful talaga ang plano. Ano ang sinabi ni Trump? Posted niya sa social media ang picture ni Maduro na nakaposas at naka-blindfold sa isang US ship. Sa press conference niya sa Mar-a-Lago, "We are going to run Venezuela temporarily." Meaning, pansamantala raw na kontrolado ng US ang bansa hanggang maging safe ang transition, paglipat ng power. Involved din daw ang US oil companies para ayusin ang oil doon. Venezuela may pinakamalaking oil reserves sa mundo. Ano ang sitwasyon sa Venezuela ngayon? As of January 4, 2026, si Vice President Delcy Rodriguez, loyal kay Maduro, ang acting president ngayon ayon sa kanilang Supreme Court. May protests at celebrations sa iba't ibang lugar. Masaya ang opposition, galit naman ang supporters ni Maduro. State of emergency declared sa Venezuela. Si Maduro at wife niya nasa detention center sa New York na. Expected ang court appearance nila sa Lunes. Reactions sa mundo? Galit ang Russia, Cuba, Iran at ilang left-leaning countries. Tinawag nilang violation of sovereignty, panghihimasok sa ibang bansa. Support o okay lang sa ilang allies ni Trump, tulad ng Argentina. Sa opposition ng Venezuela, tulad ni Maria Corina Machado, una masaya sila, pero nag-alangan pag sinabi ni Trump na baka si Delcy Rodriguez pa rin ang partner niya, hindi si Machado. Ito ay malaking balita kasi rare ang ganitong direct action ng US sa isang president ng ibang bansa. Marami ang nagsasabi na connected sa oil, drugs at politics. OMG mga kapatid, kaya naman pala. May kinalaman pala doon sa illegal powder. Sana po dito rin, no? Dito sa amin marami sa Pilipinas. Kaya Amerika baka sakasakali, pwede rin kayong mangialam dito. Kasi dito parang wala nang pakialam yung batas puro nakukurakot dito. Baka naman po pwede niyong tulungan ang aming Pilipinas kung mahal. Yan mga kapatid. Eto na, dito na po tayo kay Kuya Copy H. Panood naman po kami, anong meron namang balita rito. Meron daw ditong nag-follow dun sa, ewan ko tong pari na to, no? Masama na nga ang tingin sa kanya ng karamihan, tapos magpa-follow pa siya doon sa page na mahalay. Okay, sige, pakinggan natin. Nag-unfollow na ata no? Okay, sige, pakinggan natin. Nako, dito sa video na to, makibalita ho tayo dito kay Ma'am Kitty Duterte kung paano pinagdiwang nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang New Year. At dito rin ho sa video na to, ipapaliwanag ho nitong si Atty. Salvador Panelo yung isinampang writ of habeas corpus ng pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Korte Suprema. At kung kailan kaya natin to aasahang mariresolba
ng Korte Suprema. Pero bago wala nangyari, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Yes. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, kinalkal na ho nitong si Ma'am Kinalkal na. Sas Rogando Sasot ang FB page nitong si Attorney Flavi. Pambihira, oo. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, yung mga personalidad na pinipresenta nila ang mga sarili nila na mga banal, talagang moral. Di ba? Yung hindi ko sila hindi ko sila makabasag pinggan. Pag nagsasalita sila sa social media, akala mo kung sinong mga santo. Ano kasi Untot Gaming. Ayan ayan, kita nabasa nyo ba yan? Yan, ito, palaki natin muna konti. Ayan. Ayan, yun yung pinalo ni Father. Kaya nyo ipagtanggol yan sa mga taga-kabila? Baka sabihin nyo, ba't pinalo nyo naman? Alam mong masama sa curiosity. Yung title pa lang, alam mo nang bahayan niya ng mga mahahalay, Kung gusto mo magparaos, dyan, no? Pero bakit, Father? Sabagay, tao ka lang din naman, pero parang pinatutunayan mo na sa amin na napakabuti mong tao. Napakabuting tao. Okay, sige, tuloy tayo. Nakita-kita ho nitong si Sas Rogando Sasot. Ito, hi guys, honest question. Why would a priest follow a FB page called Kanto Gaming? Ano yung... Untot Gaming. Nyakol ka pala. Father, nyakol ka pala eh. Pambihira ka, oo. Ang daming pwedeng ipalo, but ipapalo mo pa yung gaming na yan. Oo nga. Hindi ka lang pala dating... yung dati kasi, walang problema. Dati, inamin mo naman, dati kang nagdrugay. Dati nagdurog ka. Nagturog. Grabe yung word, nagturog. Ang tinitira mo pa shab-shab, di ba? Umamin ka mismo sa hearing na yan ang binabanatan mo. Talagang nagpapagulong ka ng bato, di ba? Ooh. Yun ang banat nitong si Father Flavi. Noon yun. Noon yun. Nagpapagulong ng bato, nagdudurog, tapos nagsusunog, sinisigbot, no? Dati ganun. Pwede niya sabihin, noong nagpari ako, tumigil na ako. Hindi ko na ginagawa yan. Pero ngayong kasalukuyan, anak ng tokwa, pari ka, yung page mo nakapalo sa gaming. Oo nga eh. Okay lang sana kung yung tipong teenager ka, yung yung wala kang pakialam sa mundo, yung tipong games, kung ano-ano mga ginagawa mo, di ba? Hindi ka actually public figure ka na nga eh. Oo. Dahil maya't maya lumalabas yung pagmumukha mo sa social media. Di ba? Tapos pagka kinalkal ang page mo, naka-follow ka sa... MG. Mga kababayan, yan ho ang uri ng mga individual na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ka ba nahihiya? Nakikita ng mga pinagsisilbihan mo sa parokya. Na yung FB page mo pagka binuksan nila yung kung sino-sino mga pinapalo mo, hindi lang yung hindi lang yung Vatican, hindi lang yung itong Archbishop of Manila, yung mga Archbishop, di ba? Hindi lang yung pinapalo niya. Ang matindi ho dito, pati mga page na unholy. Lala ko mga kababayan, gusto lang ho natin ipakita yung mga individual na bumabatikos kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at kung ipresenta nila yung mga sarili nila sa social media, kala mo kung sinong banal at hindi makabasag pinggan, hindi makagawa ng kasalanan at talagang napaka galit na galit sa kaimoralan. Ang pinapalo ho nila sa social media, puro unholy. Eto ho mga kababayan, dito na ho tayo kay Ma'am Kitty Duterte. Father sa susunod, wag ho kayong umasta-asta na akala mo kung sino kayong mga santo at santa. Kayo ng mga kaibigan nyo na sila Risa Hontiveros. Diba? Wag ganyan. Nyo ho, yung iayin nyo ho sa lugar, yung mga sinasabi nyo. At Pinalo niya yan no? Tapos itignan niya kung ano yung mga sumasayaw, siguro mga babae doon, mga alos nakapanty na lang, no? Siguro lang, no? Hindi ko kasi natin alam yun eh. Kung gusto nyo ba puntahan natin, meron pa talagang ganyang page. So, parang bawal kasi yan no? Parang hindi mo siya makikita. yung mga pinapalo nyo sa social media para hindi ho kayo nakikitahan na sinusubaybay nyo pala yung mga
tantitan sa social media. Yung sa following, hindi niya ba nakikita na malalaman kung sino yung pinalo? Yan. And then, sigurado yung content niyang kantitan gaming na yan, ano ho yan, puro kalaswaan. Oo. Ano ka ng toka? Alangan. Biruin mo, pari ka, tapos papasok ka doon, magpa-follow ka. Oh. Diba? Parang katulad, naalala ko tuloy, yung sa hearing, nanonood siya ng sabong. No? Sabi niya, nanonood lang daw siya ng sabong. Dito naman, pinalo niya. Tapos nag-unfollow. Anong kinalaman sa sabong? Hindi, naisip ko lang kasi sila yung mga kilala eh. Akala siguro nila walang makakakita sa kanila. Pero pangit pa rin sample ko pero malayo. Diba? Hindi pa nila nalalaman na sila ay pare. Yung kanilang tungkulin, gumawa ng mabuti at magturo ng mga mabubuti. Hindi para manglason ng mga tao at saka pumunta ka at mag-dive dun sa mga malalaswang page. Grabe ka naman, Father. Ay, nako. Alangan namang ipapangalan mo sa FB page mo ganyan, tapos ang content mo pag-aalaga ng aso't manok. Diba? No, wala siyang lusot eh. In-unfollow na lang niya. Kasi, alam mo namang sabihin, na-follow ko lang. Gusto ko lang kasing makita. Malay mo, hindi naman puro ganyan. Naman, sabi nga ni Copy H, alam mo naman yung mga content niyan, nag-aalaga ng mga aso, nag-aalaga ng mga hayop, nagtatanim sa mga bakuran, namimitas ng mga mangga, saka mga apple. Siyempre, yung pangalan pa lang, malaswa na, yung loob niyan, malaswa din. Wala talaga tong mga kapatid. Sumusuporta yan sa mga taga-kabila. At dati rin niyang gumagamit daw di umano. So alam nyo na kung paano mag-isip ng mga ganyan. Hindi naman ho natin nilalahat yung iba nakakapagbago talaga. Yun nga lang yung iba, tinigil daw di umano, pero ang totoo, wala pa rin sa sariling katinoan. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganyang bait-baitan. Hindi ako naniniwala dyan eh. Hanggat sumisingaw na may nakikita kang mali sa taong kunwaring nagtuturo ng tama, nagtatago yan sa likod ng Biblia. Oh my God, we'll be back again.